Well, ito pa rin tayo, no? Simplifying logarithms, no? Using the logarithmic table. So, simple lang. Pag multiplication, addition. Kasi based doon sa law of logarithms. Pag division, subtraction. So, pag square root siya, raised to 1/2. Pag cube root, raised to 1/3. Pag fourth root, raised to 1/4. So, nakuha natin is yung mga raised to raised to 3 o yung raised to 1/3. So, yan na muna yung nakuha natin ngayon. So, papracticein pa natin to further bago tayo mag-move on. Kasi, sa panawari ko, no, kasi dati nun, doon mo lang makikita na pagdating sa mga pang may logarithmic table, may ganyan, hindi mo kailangan ng scientific calculator. Yun na nga yung old process. Hindi ko nga ginamit yung scientific eh. Kailangan mo lang malaman yung yung standard form, yung exponential, kasi yun yung ilalagay mo as yung characteristic. Kasi minumove mo yung decimal place pagka sa characteristic, and then yung mantisa lang ang kukunin mo. I-add mo yun kasi when getting the antilog. So yun lang yung process. So pa-practicein natin to. Magandang sa akin. So kung walang scientific calculator, pero given yung logarithmic table which is the second best choice aside from the scientific calculator, meron ka. Tsaka nasisimulate mo paano maghanap yung mga computers ng mga information using a table o yung lookup tables. Sa computers kasi lookup tables yan. So dito nasisimulate na natin. So magandang practice bago tayo mapunta sa logarithmic and further example of exponential equations. So yun na po.